Good morning, guys. On the way kami ngayon ni El, pababa dito sa aming, palabas ng aming hotel kasi maganda na nandito na sa harapan namin mismo or sa harap ng hotel namin yung bilihan ng mga souvenirs tapos mga ibang pampasalubong. And ito na yung last full day naming dalawa. So di namin alam kung ano yung magagawa namin. Pero ang bala kasi namin kahapon is mag-cafe hopping. Pero sabi niya baka mag-palpitate daw kasi dalawang coffee lang daw siya. Medyo nagpa-palpitate na. Ito yung area kung saan. Ito yung aming hotel. Tapos dito yung bilihan ng mga souvenirs. Ayan, puntahan natin. Wala tayong nadalang payo pero pagbalik na lang. So, mga bibili ko lang naman, guys. Wala akong bibiling damit kasi ang hirap magpasalubong ng mga damit kasi syempre yung size namin hindi naman pala kasya. Mas maganda na yung safe wallet. Yan, pwede wallet, pwedeng keychains, pwedeng ref magnets, mas magagamit pa. Hindi na rin kami nag-avail ng anumang tour, yung island or tawag doon island tsaka land tour kasi gusto lang namin ni El na magpahinga for today. Gusto lang namin maggala-gala, maglakad-lakad dito sa El Nido kasi tomorrow talagang ano na naman yun, maaga, ha? Maaga daw. Ang liit, guys, tignan nyo, ang liit nung waterproof na bag. And ayan si El tumitingin ng another necklace na naman. And dito yung mga bracelets. Ito, marami pa pala. Then syempre yung kanilang mga keychains. Yan, ang gaganda. Ito yung mga ref magnets nila. Meron din mga bags pala dito. Ito, mga ref magnets. Magkano po sa ref magnet? Dalawa 150. Hindi, meron na po kami. Saka pauwi na rin po kami tomorrow. Ito nga pala, guys, yung necklace na kinuha nila. Ano yung napili mong design? Butterfly. Kuha ko ng butterfly. Yan, marami pa kasi dito. Ako hindi naman kasi mahilig sa necklace. Si El lang talaga. Kahapon, bumili pa nga siya ng bracelets. Ayan, 100 pesos yung isang necklace pero tinawaran ko. Sabi ko, what if dalawa po yung bibilin? Binigay naman sa amin ng 80 pesos sa isa. Total ng 160 dalawa. Bait nung seller dun sa una naming store na napuntahan kasi yun, nagbigay si El ng 200 pesos pero para wala na daw sukli, pinapili niya ako kung ano yung gusto ko na keychain. At dito naman tayo sa second souvenir shop. Ayan, ito, anklet to sa ano. Ayan. Tingin din tayo ng mga ref magnets. And ito mga turtles. Yan, ito ang ganda nito, guys. Shop. Ayan, meron nakita sa El na bilihan ng yan, damit. Ito. Tapos ito mga slippers. Dito naman, guys, sa third shop, pwede po. So ayun, natawaran natin kasi 180 tatlo talaga to. Pero sabi ko, kukuha ako ng dalawang set na ref magnet. So for a total of 6 pieces. So ayan siya, guys. Meron mga options dito. Ayan, ito. Kuha tayo nito. Tapos ano pa ba? Ito. Ay, ito. Yan. Tapos ano pa ba? Ito, pwede rin to. Maganda rin to, guys. And ano pa? Ang gusto. Ay, ito. Cute din. Ito na lang siguro. Yan. I love
Palawan, tapos may El Nido rin dito, and then ito. Yes, pag-ani. Yung sa ganito ate, magkano? Yan. Ito, para sa bahay. Namang sa L, ayan, pumipili siya ng mga keychains. Ito, may mga ref magnets din pala dito. Yan. Pero same lang yan nung nandoon. Pero yan, tumitingin siya ng... Ito mga bracelets and keychains. Random na yung mga pinamili namin guys. Ito, bumili ako ng wallet. Mga wallet. And yung shawl, bumili din sa L. Tapos, ayun, ito yung para sa akin talaga. Ayan. Isang peraso lang kasi siya. Tapos, some keychain. Ref magnets. Ayun, bumili din. Para sa apartment L, para sa bahay. Tumitingin pa sa L ng mga bags. Tapos, meron dito guys, oh. Taro crackers, 85 pesos. Itong banana crackers naman, hindi ko alam po anong price. Pero ito yung favorite ko guys eh. Yung parang ice cream cone talaga siya. Yan, ang dami ko niyan sa Manila. Tapos, ito. Yan, meron akong baon nito. Tapos meron din sila dito, yung mga pampasalubong talaga siya. Yan. Banana. And meron din pala dito. Ito, meron din taro. Anong flavor ito? Ito may flavor kasi. Ito rin. Tapos yung banana crackers. Then, taro crackers. Ayan. Tapos meron din sila ditong ayun, yung mga jewelry. Mga pearls. Ito 1.8. Yung stud na pearl na yan. Tapos ito rin. Ay, sorry po. Oh, yan. Tapos meron din sila. Yung nakita natin kagabi na mga pang display sa bahay. Magkano po sa ganito? 2,500 yung kapis. Ayun, ito rin yung mga pa-bling-bling. Siyempre yung mga bracelets. Na mamili ng mga pampasalubong. And ayun, since dito nga lang to sa harap ng aming hotel, dati i-drop muna namin to para makakain din, makapag early lunch kasi ano oras pa? Ano oras na? Saan gusto mo? Seafood? Seafood ulit for our lunch. Pero wala, mas trip ko ang only rice talaga eh. Kanin na lang kayo. Sabaw. Kanin na lang kainin. Grabe guys eh. Alam mo, sarap talaga ng omelet. Kanina, ano oras na rin kasi ako pumasok. Share ko lang guys sa kanina pag uwi namin mga around 2 AM. Pag-akyat namin, yung katabi naming room na nagkiinuman din sila. Tapos inalok naman ako. Pagka-alok sa akin, syempre hindi ko rin naman tinanggihan. So inatid ko lang si Ella sa kwarto, tapos bumalik ako dun sa kanila para mag-inuman. Okay. Ang galing kasi ang dami naming napag-usapan about life and yung mga guests pala na yon, sila pala talagang legit na traveler. Yun nga, na-share ko rin na hindi nga rin ako ganun ka-fan ng pagta-travel. Pero sila, grabe. Lahat ng equipment, meron sila lang. Kahit yung Insta, yung X series nila, meron. Ayun, dito na pala kami, by the way, sa hotel. At lapag na namin ito tapos labas ulit kami. Huling sulyap dito sa aming magandang view. Ayan. And syempre, hindi mawawala sa vlog ang sightseeing. Yan. Hindi ko alam kung dito ba sa area na to. Yan kasi papuntang town proper or dito. Pala guys, ito yung chips na kinakain ko kanina, breakfast. Tapos ito yung omelette na sobrang sarap. Promise, legit, hindi ako nagjo-joke. Masarap talaga siya. Pero merong natira kasi 3 omelette ba naman yung aming kinuha.
Ate, nilalagay ko lang siya dyan. Then, labas na kami ulit ni El. Naman nalata na ayaw ko talaga umitim, no? Bukod sa nakasalamin na, naka-hoodie pa. Nilapag na namin ni El yung mga pampasalubong. At punta kami sa town proper. Di ba doon yung nakita ko? Hindi yung area kung saan yung nakita yung sanggip. Gusto mo sanggip? Sa Manila na. Pero kasing sanggip, sanggip ano yun? Sanggip, salamat. Oo, sanggip salamat. Pero sabi namin, sa Manila na lang namin gagawin yun. Kasi lagi naman namin ginagawa yung pagsasamgyup. Tapos hanggang El Nido samgyup pa rin. Ay, nga pala guys, nakakalungkot na balita. Naalala niyo yung nisin ko na seafood na cup? Nasama sa ligpit kanina after namin mag-breakfast. Sa Manila na nga lang ako babawi ng kahit ng mga cup noodles. Kasi alam niyo kung ano maganda dun sa baso na yun. Kahit sobrang init, pwede. At saka nauugasan pa yun. Hindi mo lang tayo na. Pwede tayo sa Manila na lang tayo magpamassage. Try din natin. Dito. Anong pangalan ng spa na yan? Oriental Spa. Yun. Ngayon sobrang init. Gusto pa nga dapat ni El na mag-Duli Beach. Kaya lang enough na sa mga beaches kasi ang dami na naming napuntahan. Pero ngayon, Las Cabañas kami mamaya. For sunset. Kasi nung nakaraan, nung nag-inland tour kami, trinay din namin si Las Cabañas for sunset. Kaso nga lang, medyo cloudy that day. So, hindi nakita masyado yung ganda ng sunset. ano kaming napasukan ni El? Ito yung entrance for Canopy Walk. At ito yung kanyang itsura. Yan. Tapos ito naman sa kabilang side, ito. Dreamcatcher. Pwede ata umupo-upo. Ito yung sinuggest ni El na kakainan namin for lunch. Ito yung Big Bad Thai. Dito lang to sa harap ng hotel. Rovix Hotel. Ayan. Landmark Rovix Hotel. Big Bad Thai. Dito rin yung area kung saan kami nag-bar kanina. At hello, welcome. Yan. Ay, ang ganda ng view. Ito yung view dito guys. At umorder na. Order na si El. Ayun, nakasettle na kami ni El dito sa Big Bad Thai. Hi. Nakita niya lang daw to sa TikTok. TikTok ba? Ayun, ang ganda ng place kasi beach na siya. View. Ayan. Zoom natin. Serve Thailand this one. Ano? Ano sabi mo? Yung aya ko sa'yo na matagal na sa Manila, kumain ng Thai food. Pero dito lang naman para sa dito pupunta. Ano yung sa may SM North? Yung bowl? Boat bowl. Yun yung Thai restaurant na lagi na lang kapag nasa SM North kami ni El, hindi namin siya nakakainan. Pero so, kumain dun guys. pagbalik na lang natin na Manila tomorrow. Dumating na yung order namin guys. Yung sa akin chicken, yung laban na sa'yo? Pork kay El, yung akin chicken. Ayan siya. Ang dami pala guys. Tapos syempre, ang hindi mawawala na mga extra rice. Pero love yung cucumber sa'yo na lang. Ayun, while ito yung aming view. At ito na siya guys. Yung akin chicken, rice, then yung kay El. Anong tawag dito? Padkrapaw. Padkrapaw yan. Yan. Tapos ito yung aming view. Done eating yung akin chicken, yung kay El pork. Nagustuhan ko siya guys. Yun nga lang ang downside. Hindi, first time ko kasi kumain ng padkrapaw. So siguro
ganun talaga yung luto dun sa food na yun na medyo maanghang. Pero masarap siya, masarap. Gusto nga namin ni Ella, wait lang, magsasalamin ako kasi pataas ang pataas yung araw. Masarap. At gusto nga namin gumawa ng ganun. Di ba madali lang? Parang ilang ingredients lang yung paggawa ng pad krapaw. Ay, meron si Chef. Meron akong pinapanood si Chef RV na gumawa siya ng pad krapaw vlog with Miss Erin. So, saan tayo nag? Good. Coffee shop. Pero gusto ko muna humiga guys kasi yung hangover, grabe. Ang dami ko pa, ilang alak ba na may nainom namin kahapon? May cocktails pa, meron pang yung pinasya-shot. Hindi, tinikman ko kasi yung cocktail na binili niya, mojito. Mojito yun, di ba? Tsaka yung isa, Cuba Libre. Cuba Libre. Anong Cuba Libre? Nagsa-sightseeing lang kami dito. Gusto mo dyan ka na lang din mag-swimming? Dito tayo ulit mag-dinner. Tapos dyan ka mag-swimming. Ayun. Ayun, ang daming bar. Next up guys, actually nakatulog kami ni El. Bumalik kami ng hotel kanina mga around 12. And nagpahinga lang kami saglit. So nandito lang kami ngayon sa may public market dito sa may El Nido para magtingin ng mga dried, yan siya, mga dried goods na iuwi namin sa Manila. Tinatanong ko nga sa El kung ano saan. Yun. Kung nagbebenta ba yung kasama niya sa work kasi nag-uwi rin siya before. Pero yan. Magkano po? Cellphone pa nandito. Danggi. Yes. Maliliit yan so yung bite size. Tapos ito naman, tuyo. Ang per kilo ng sir is 6 pero ito 100. Tapos, ayun, meron pa dito. Ayan per kaso na. Magkano po? Diyan po pag per kilo 900. Pero nag-offer po ako sa inyo ng ganito. Ayan, ang sarap. Ito malalaki naman. Tapos, ito rin. Ito ate, magkano? Ayan po 400. 400. Tapos 900 sa cashew. Ito yung 1 kilo, di ba? Yes. Yan. Yan ay salted adobo. Ito naman yung Oh. roasted. Tapos meron sila dito guys, yung pampasalubong. Patikin po. Tsaka, ito, unsalted. Ito, adobo daw. Then syempre, yung kanilang ano tuyo. Ito, meron. Parang may mga pupunta pa kayo ng dilis. dagat. Punta kayong dagat sir. Okay. Tapos ito. Kasi may Anong tawag sa isda na to? yaan ay tulis. Tulis. 50 pesos lang yan sir. Patingin mo na ng 1 kilo. Kumuha na ako nito guys, yung kanilang dilis. 50 pesos pero nag-discount ako ng 10. Tapos kumuha na rin kami ni El ng ito, labahita. Labahita for 450, 400 yung kilo. 450 yung kilo pero worth 200 lang kasi basically pansahog naman talaga yung ganyang dried fish. At ito ang daming tuyo. Ay sorry, etong tuyo naman guys 300 pesos. Ganito na siya, karami. Kalahating kilo po yan. Guys, roasted cashew. Tapos, ito, beetled. Beetled cashew. Ayan. Yung sa ganito, miss, magkano? 250. Ay, teka. For our dinner, dito kami kumain sa Inasal. So, ayan, nakita lang namin ito ni El while walking. And ito naman is Kusina Charito. Okay guys, dumating na yung food. Yan, yung in-order naming rice and chicken. Tapos meron din kasamang yung kalamansi. So sabi ko kay El, kailangan maubusan namin yung mga chips. Kasi kanina pagbaba namin, nagdala kami ng chips para maubos na rin. Para yung bit-bit namin tomorrow, puro pasalubong. Pero ngayon, labusin na natin ito.
Kasi after neto, magbabar kami for the last night namin. And tomorrow, pabalik na Manila. Pero 7 PM pa naman yung aming flight. Nasira na naman talaga siya. So, kain muna kami guys. Daan na kami sa aming early dinner. Bago kami kumain kanina, sabi namin, diretso na papuntang bar. Kasi after ng kumain dyan sa may inasal house, direkta kaming bar. Pero, wala. Medyo ano na rin kasi ako, may hangover pa dun sa inuman kagabi. Actually, etong street na yon, diretsohin nyo lang to. Ano ba tawag sa street na to? Real Street, diretsohin nyo lang. Tapos, ayun, dami na. Tabi-tabi na rin yung mga bars dito eh. At nagtitingin-tingin pa kami ng pandagdag sa souvenir. So, yun, aagahan namin yung balik sa aming hotel para makapagpahinga kami. Then, tomorrow, pagdating pala namin mamaya, mag-prepare na kami, magpapak na kami para kung ano man yung mga mabibili pa namin bukas, yun na yung ilalagay for mga pasalubong tsaka excess baggage. Nag-avail na rin naman si Elle ng additional, parang 30 kilos yun, 1,400 lang. Eh, way back before, nung nagbora kami, na over baggage kami. So, nagbayad kami ng tig 2,000. So, 4,000 kami dalawa. Ayun. Bigla naman nag-aya si Elle na daan daw muna kami sa beach area. Habang yung mga chips na yan, bit-bit pa namin. Pero, okay lang. Hindi na kami natuloy dun sa Las Cabanas. Kasi, yun nga, may mga technical error na nangyari. Ayan, pwede ito. Ito yung huling sulyap sa sunset ng El Nido. Ayan. Kasi pauwi na kami bukas. At, babalik na kami sa totoo naming buhay. Ay, dapat dito ako naligo. Ayaw ko maligo. Ayaw ko rin umupo eh. Ang ganda ng sky guys. Kung makikita nyo, ayan. At ayun nga pala, meron kaming nakitang ano? Lalapag ko naman po. Meron kaming nakita kanina travel and tours na parang yacht party. Pero huli na yung nakita namin kasi 12 na nung nakita namin yon. Tapos wala na, nakaalis na yung mga tao.